surround me with a song of deliverance from my enemies, till all my fears are gone. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. From my mother's womb, you have chosen me. Love has called my name. I've been born again to a family. Your blood flows through my veins. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. For I am a child of August 2, 2024. This is my first time to go on live on Facebook. Usually I do the broadcasting and uploaded it on YouTube channels. The same topic. Ma-review nyo lahat sa YouTube channel na Bibot Magan, at saka yung pinalitan ko siya ng
RC. Rewells. Papabot. Papabot. Hindi, Papabot Journey. Vlog. Ganda naman na kay mayroon tayong mga vlog. Maka-reason out na tayo. Hindi na tayo ibuli ng 1,400 years na tinatago ang totoong nangyayari sa mundo. And i-review nyo na lang yung YouTube ko. Please. Marami nun mula nung bago na YouTube yun eh. Pero more than 3,000 na yung uploaded videos doon. Ang isa na active pa rin yung Rewells Reels vlog video login. Mga 23,000 videos na ang na-upload dun. 23,000 mula 2010 na nagba-vlog ako, ha. Hindi pa uso yung vlog, yung video login, nagba-vlog na ako eh. Hindi pa uso yung video selfie, selfie. Maliit pa mga bata ko, 1990s. Naalala ko doon sa Toril. Maliit pa si Ramboy. Magsiselfie na ako 1990, early 90s. Salamat naman sa talent ng mga Jewish people na nag-invento ng Facebook at saka YouTube. Talagang utang namin na loob sa inyo, sir, brothers and sisters in that part of the Middle East. Dami silang mga invention. Believe ako. Polio, vaccine, pacemaker, YouTube, Facebook, WhatsApp. I think ang stainless steel sa kanila pa rin. Jewish people yan, ha. Ano pa? USB. Ang dami, ano? Bright itong mga Jewish. Ang Pinoy. Anong na-invento ng Pinoy? Karaoke. Good. Excellent. And manpower. Yan ang talent ng mga Pilipinos. Dahil ano tayo? Compassionate. Very compassionate people. Hospitable. Maawain yung mga Pinoy. At marunong tumingin ng trabaho. May konsensya, may discernment, may abilidad ang Pinoy. May diskarte. Mountaineering and disponeering. Ang galing ng Pinoy, totoo. Sa Dubai yata magagaling doon mga architect na Pinoy eh. Hindi ko lang alam kung anong pinaka-invention ng Pinoy. Pero sa Jewish people, yata, lalong-lalo na Amerikano, no? Dami silang mga invention. United States of America. Sa Jewish people naman, yung atomic bomb. Ang galing na. Basta punta lang kayo sa YouTube channel ko doon, masaya doon eh. Dami doon. Oh, ano naman ano naman ang invention ng mga terorista? Yung nag-jihad
Sir, Commander, Amo, Boss, I love you. Ano mga invention nyo? Ha? Mga extremist, ha? Extremist lang, hindi kasali yung 99.99% na mga Muslims na mabait, gaya yung amo ko sa Dubai. Mabait, all expense paid. Pagpunta ko doon, pati hotel bayad niya. Muslim yun, mabait. Ang ating topic ngayon is anti-terrorism. Pero ang title nito, love, peace. Oh, see? Kasi hindi pwede tayong mag-hate 24 hours a day, 365 days a year. Hindi tayo pwedeng mag-away-away. Ulit, anong invention ng mga terorista? Mga jihadist. Ang pulbura yata, hindi rin sa inyo eh. Pulbura. Galing China yun eh. Galing China yun, pulbura. Mga fireworks. Wala. Sa Jewish people, sa kanila pa rin ang Google. Live to ha, kasi magandang araw pala. Oh, yan oh. Tirik na tirik ang araw sa Pinas. Ang ganda ng actually, ganda ng Pinas eh. Ganda ng Pinas. Nandyan na lahat. From climate, no extreme cold, no extreme hot. Nandyan lahat ng lupa dito. Tingnan naman paligid. Ha? Minsan hindi nyo pa naisip yan na kahit itapon mo lang buto niya ng mga prutas. After a year, mayroon ka ng prutas uli. Ayan oh, okra sa tabing daan. lahat yata kahit sapat. Ganda ng Pinas. August 2, 2024. Google sa Jewish people yan. Google. Kaya mga brother, friend and mga pinsan natin yan eh. Kay Lolo Abraham din galing yan eh. Mga jihad at saka terorista. I love you sir. Ang invention nyo, gulo-gulo, hindi Google. Pero no, nevertheless, may punto din naman tayo bakit tayo mag-revolution. I'll give you the chance. Kasi hindi natin alam ang tunay na history. Balik tayo Bakit nandyan ang Holy Bible? Kung walang Holy Bible, hindi ako pakita dito. Mahiya ako. Wala akong batayan, wala akong talking points na tama. Ang pinakaayaw ko yung mali ako eh. Nauna na yung Holy Bible. Sino ang pinaka-important character sa Holy Bible? Sino? Baka alam nyo ha. Israel. Israel. Ngayon, sinong nauna? Holy Bible o Holy Quranic point of view? Yan, kasi may plagiarism ginawa. Ginawa niyo pang kurap ang Biblia. Wala na ba kayo ibang hobby? Sa Holy Bible, Prophet Isaiah, tao din sila, Prophet Isaiah. Naglalakad yan sa mundo dati. May flesh din sila para gaya natin, tao sila, may pag-iisip. Kaya lang, select people of God yung mga prophets natin. May mga theophanies yun. Galing kay Moses, yung mga 10 Commandments. Tama naman yun. May plagiarism lang ginawa. Kopya-kopya. Ang source ginawang corrupt.
Ayan ang hobby. Ang hobby ng taong hindi kontento. Sinabi na nga na ipanganak ang Messiah, flesh of God, si Jesus Christ. Ayaw pa rin. Ayaw pa rin. Pinalitan. Dahil ang mga historian, Islamic historian and scholars, gusto lang nilang sumulat ng aklat na ginaya lang sa ibang aklat. Makamundo ang feeling. Alam mo kung maniwala ka lang kay Jesus Christ, balik-balik na usapan to. Nasa YouTube ko na to eh. Wala sanang gulo ang mundo. Dahil nandyan na lahat sana ang magandang ugali. Napaka-humble na tao yan si Jesucristo. Idol ko yan. Ay, ginagaya eh. Marami nang huli eh. Marami nang huli. Nag-claim na huli. Kawawa naman si God. At hindi ako maniwala na si Allah ay brutal. Kung maniwala. Maniwala ako na si Allah ay God natin lahat. God siya ng mga mababait na mga Muslim. Pero pag nag-jihad ka, demonyo yung God mo. Nasa YouTube na to eh. Huwag na natin, kinakawawa kasi natin yung Panginoon natin. Pinagtawanan pa natin sometimes yung kanyang laman na naging tao na nakasama ng mga propeta, mga disciples niya. Kaya magulo ang mundo dahil sa ganong pangyayari. Daming umiksina, gustong umiksina. Pag nung umalis na si Jesucristo, na sinabi ko hindi ako magaganito pag hindi totoo. Totoo ang kwento sa Holy Bible. Nung pinanganak na siya, sabi ni Prophet Isaiah nga, prophesied, may pinanganak, may ipapanganak sa virgin. After 2,000 years, nagkatotoo. Walang may naniwala. Pinarusahan pa yung tao. Pero mabait yun. Walang ginawang kasalanan yun. Hindi kasi yun si Jesucristo mahilig ng argument. Nagsasalita lang siya ng parable. Parang hindi maintindihan. Kaya ang tawag diyan moron. Low intelligence, yung hindi makaintindi. Kahit na ano ang explanation ng Holy Bible, hindi makaintindi. Ipairal pa rin yung kanilang gawang-gawang paniwala. Hanggat umalis na si Jesucristo, sabi niya, I will be gone, but there's somebody to take care of you. Sino yon? Nung pinanganak ang propeta galing ng Saudi Arabia, nagbunyi ang lahat doon. Kasi akala na si Lolo na. Akala nila si Lolo na. Lolo Muhammad.
Peace be upon him. Lolo. Salamat sa tiyupani mo, Lolo. Lolo, salamat naman sa iyong tiyupani. Alam ko, Lolo, nakatanggap ka rin ng message from God. Hindi ko alam bakit nagkabuhol-buhol nung nawala ka na. Iba-iba nang sinulat eh. Naging terorista na yung nagbabasa ng iyong sinulat o sinabi eh, kasi oral tradition lang kayo, Lolo. Hindi ko alam kung totoo ang lahat ng mga sinasabi, pero the way I look at it, Lolo, Lolo, peace be upon you. Iba-ibang sinulat, revolution. Very intolerant yung mga tauhan mo. Pinag-insist na tama daw ang ginawa mo, kasi kayo ng messenger. With due respect sa mga nakatanggap ng tiyupani, na umiba na ang utak, binago ang takbo ng Holy Bible. Nung nawala na si Jesus Christ, marami nang mga nakatanggap ng tiyupani. Marami na. Manalo, Kibuloy, Joseph Smith, Jim Jones, ang dami. Prophet Muhammad, kuno, peace be upon him. Marami nung nawala si Jesus Kristo. Pinagpistahan yung Holy Bible eh. Nagkagulo tuloy ang mundo. Last and final prophet, kuno. Hindi yan. Wala yan. Sabi nga ng Jesus Kristo, mali siya eh. May maiwan sa atin. Hindi yung taga Saudi Arabia, hindi yung mga iglesia ni Kristo, hindi taga Vatican, yung Batikang mga Holy Father. Hindi. Holy Spirit, kaya isa lang holy. You can make yourself holy. Kung pwede, struggle not to be sinful. But there's only one very much holy, it's only Jesus Christ. Yan, tandaan natin yan. Yun na lang siguro, para matapos yung usapan natin. Naka-live na tayo. Dinugtong ko lang, nasa YouTube na. Bye bye, God bless you. August 2, 2024. August 2, 2024. God bless. God keep you and bless you in Jesus name. Amen. Sundo tayo ng apo. Bye bye, bye bye. Go home na ipapabot. Tapos na. You're here? You're here already? Huh? Already. Yeah, okay. Go home. Ano pa ka, Doc? Bago lang. What did you do? What you do? What did you do? You play? You made... You write or you read? I write and read. 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 What did you eat? I Eat or rice? What did you eat? eat rice and chicken. Rice and chicken? And mamoon. Mamoon. Yeah, my favorite mamoon. That's my favorite. Oh, and then saging? There is no saging into my rent. What is saging? What is saging? It's a banana. 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 Ano tong gahapon yung ikaon? Ano to? Ang sakit so gabi, ang sakit ni maghapon be. You eat ice cream. Sabi ni Daddy, no ice cream, his tummy is hurt. No buy ice cream. No inom juice. Your tummy is hurt. Gaano siya, Dok ba? Mag-ano siya sakit?
gagamba. Ano ang Tagalog sa spider? Kambamba. Gagamba. Kambamba. Gagamba. Gagamba. Isla na nilang tarpaulin, no? Bago na. Asa na kara? Oh, bago na. Welcome. Evangelical Fellowship. Bye-bye na! Papabot. Thank you. Agtang. Did you face the camera there? Thank you. Oh. Thank you. Yeah. You. Bye-bye. Thank you, dog. Yeah. Thank you. Bye-bye na papabot. Bye-bye. Thank you, papabot. Thank you.